Yan na. Luto na. Para sabay na silang maluto ng gusto. At ilalagay ko na rin tong dahon ng bawang, di ba? Binalikan ko tong aking iniwan na pechay kasi may nakita na naman akong uod naman nakaraan tipaklo, ngayon uod naman yung kumakain sa mga dahon, mas malalayo kasi yung uod ang bilis niya talagang ubusin lahat hanggang sa pinakatalubos niya, ubusin niya yung pechay. Kaya ayun, inunahan ko na rin. Syempre, ako pa ba? 3 times a day ko yung chine-check yung mga gulay ko. Hindi ko pa ba naman yan makita. So, ayan. Una, binunot ko muna yung pechay. Pero, nakita ko na yung iba ay mahirap punutin. Pero, mas madali pala siyang gupitin. Kaya, ayan. Maya-maya, makikita nyo, hawak ko, kunin ko na yung gunting. At pagguguntingin ko na yung mga yan. Kasi nga mas okay pala, saka ko na lang lilinisin pagtapos na gupitin. Kasi mas malinis-linis na siyang hugasan, hindi na madadama yung mga lupa. Ayan o, diba? Medyo mahirap siyang tapos yung yan tawag yan, dayami na nilagay ko is medyo nagbubulok na rin, pataba na siya. Ito hindi nag-successful yung aking unang pinunla kasi nalunod sa tubig kasi ulan ng ulan. So, ayan, wala akong agad na itatanim. Ayan o, nakita nyo na, ginugupit ko na. Akala ko hindi nalalaki yung mga tinira ko. Oo, lumaki pa rin naman sila. Ayan, kahit umuulan. Ulan kasi ng ulan dito, kaya sigurado na maraming mga peste na kakain ng aking mga gulay. Nauna na nga yung aking bawang kanina. Inani ko na rin. Pagtapos kung anihin yan naman ang sinunod ko kasi nga nakita ko may uod na. Inubos ko na sila. Inubos ko na yung mga pechay kasi magpapanibagong punla ako. Tapos aayusin ko uli yung lupa. I-refresh ko. Lalagyan ko uli ng pataba para pagka tumubo na yung aking mga pinunla uling pechay, ililipat ko na dyan. Saglit lang naman yung tumubo. Yan, ayan yung aking mga pechay. Tapos maya maya, masarap talaga pag may sarili kang tanim. Nakaka-less sa gastos, tapos din ng stress. Ayan yung ilang perasong bawang na natira na kinuha ko na kasi nga wala na, hindi ko man lang matitikman ilan na yung tinanim ko niyan. Hindi ka talaga nag-success, pero bala ko pa rin magtanim kahit na hindi siya ganun kasi nakakain naman yung kanyang dahon. Hinaliw ko yan dun sa aking lulutuin mamaya, yung bawang na yan kasi masarap. Nakatikim na rin kasi ko niyan, may nagtitinda niyan dito. Yung bawang na tawag nga nila bawang na sibuyas. Kasi mukhang sibuyas din yung dahon niya. Pero mas lapad. Yung sibuyas kasi bilog, ayan lapad. Dahon ng bawang.
Tapos ilalagay ko itong aking invisible. Ay, hinaako muna ako. Invisible. Yan yun. Kung anong invisible to. Yes, invisible. Invisible chicken. Yun po yan. Yes. Lagyan ko na ng water. Lagyan ko nitong oyster sauce, pampakulay at pampahano din. Lutuin ko pansit canton dahil hinarvest ko na yung aking pechay. Yung pechay ko, hinarvest ko na ngayon. Isasahog ko sa pansit canton. Hindi naman niya mag-aaway. So, dalawang oyster sauce. Iinit natin. So, yan. Kumukulo na. Ilagay ko ang pansit canton. Lagay na. Lagay ko na pala. Hanggang baka na. Parang namiss ko kasi yung pansit canton. Mekos. Kasi lagay ko na yung, habang niluluto yung pansit canton, lagay ko na rin itong pechay. Ito na yung pechay ko. Yan na. Luto na. Para sabay na silang maluto ng gusto. At ilalagay ko na rin tong dahon ng bawang, diba? Ayan, lagay ko na. Hindi naman yan po mag-aaway-away. Lagay ko na yan. Medyo may sabaw pa siya na. Second harvest ko to ng aking pechay.
Buti na lang araw-araw 3 times a day ako mag-check ng aking mga nakikita kung may insekto or mga anong gumagapang dyan. So ngayong umaga nakita ko merong uod, yung talagang nangangain, ang bilis niyang kumain. Pag maghapon lang yan, mauubos niya na lahat ng pechay ko, yung dahon ng pechay. So, kaya inunahan ko na siya, kala niya. Man natin ngayon. Nasa ng aking kutsera. Tikman natin kung luto na ang noodles. Hindi pa. Hindi luto pa. Ayan, luto na. Luto na siya. Patay na natin. Sarap. Bye-bye.